Lunes na kayo din eh. So, kuhan Sa Lunes na. Tabat Sabado ngunyan. Relax dapat relax kita ngunyan. Yeah. Sa Lunes na. Oh. Sa Lunes na. Ito lang problemang. Sige linggo ka. Pwede naman ini. Sa Lunes dapat Sabado relax. Relax na kita ngunyan. Tanda Sabado sa Lunes. Di man ko ibang nakaisa siguro kaya ni kaman sana. Anyway, so thank you so much. Yan tabi, Bibi. Okay. Mga dagdag na informasyon. Congratulations pala. Sabi kan baby girl, former baby girl mo. Ala. Magkisabi man nga. Congratulations. Actually, chat na. Ano na? Pig-share nga ni. Kasayangon. Post, pig-share. Kasayangon man nga ya. Sa nagapot nga sa ko, ikaw na nga si Jimmy Kibado. Nga kay ikaw na. Wala mga puro-formal naman sa Pero nagkalmang. mo na, pagkasimbaga ko, ang hapot ko, may bado ka na daa. Laling mo nang gibo. Baka ko gihapot, kasi ika sa pighapot. Doon mga puro-formal man sa simpleng congressman duman sa kongreso. Para lamang sa Potorong Congressman Cancel District. Ano sa'yo mo? Oh, sige. Mahiling ninduan mga Ano? surang kuhan. Executive. Basta yun na po sa kuya. Binaligtadan mo na naman ako. Ano? Ikaman sa nang kinumain ko. Yun Wala nga, ni, pang kan- badong kuhan na, solve na. Kang hinapot ako, kan pinadala sa kusok ko, ikang primerong hinapot. Ano man niya akong pride ini? Ano na sistema? Second hand na pigataw mo sa tao. Okay. Yan, tabi sige. bibi mga taugangan sa tayo mga dagdag na informasyon sa pangalan PYZ Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, Canoro Side, Legazpi City, basta radyo na napon ito. Handheld radio, portable o kaya portable. Anapon, PYZ Enterprises. Yes. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat. Good morning tabi dyan kay Manong Raul Calio. Good morning tabi kay Manong Raul Calio. Para sa mga marayon, mga tugang na ano nga pod yan, mga maray na radio communication equipment. Sige. Salbatana 5:31 na pala. Ako na muna si Karen. Sabi sa mga headlines. Karen, good morning Karen. Karen. Hello, VP. Yes, go ahead. Congratulations, VP Henry, and good morning. Sa dagdag niya kong bareta, siyam na mga opisyal kan sanggunian panlalawigan ng Albay, ang kaibana ng Tiglususin man, pati ang gobernador kan probinsya Albay, ang pinasalamatan asin ipigrekonusir bago matapos ang sa indang termino sa serbisyo sa petsa 30 kan Hunyo. Sa paagi ng resolusyon na ipinahayag ni 2nd District Court Member Melissa Abadesa, enot na ipigrekonusir asin pinasalamatan kan sanggunian si Governor Glenn Daong Bungaw sa iyang naging contribution sa probinsya ng Albay bilang gobernador. Mantang sunod na ipigrekonusir asin pinasalamatan si Vice Governor Ray Bragais na matatandaan nagsilbi mo na bilang kinatawan bago suminaangat sa pagiging Vice Governor asin presiding officer sa mga sesyon kan sanggunian. Pinasalamatan asin pigrekonusir man tabi VP Henry ang mga nakapagtulong termino ng mga board member na outgoing o graduating naman iyo si First District Board Member Vic Diga Jr., 2nd District Board Member Raul Rosal, 3rd District Board Member Jessup Salceda, 3rd District Board Member Dante Arandia, asin si 3rd District Board Member Dr. Eva Josephine Rebaya. Mantang pinasalamatan man sa kaindang naging kontribusyon sa sanggunian asin probinsya, ang mga kinatawan na outgoing naman sa Junta Provincial kan Albay, hiligan ng mga barangay president board member Hisham Ismail na iyong mayor-elect po niyan kan syudad ng Legazpi, si 2nd District Board Member Vince Balcazar na councilor-elect naman kan Legazpi, pati ina VP Henry, si ex-officio board member Kongkong Salceda,
na outgoing PCL President na nataon magiging regular board member na sa masunod sa Sangguniang Pandalawigan ng Albay. Yan ang report, Karen Ala, this is Judy News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Mientras tanto, standby muna, Angel, Padingal at Karen, o kaya Padingal at saka Angel. Oras na po ni Pading Mar de la Cruz. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Alas 5:33 na po ni Naga sa Morning Hirit. Good morning, Pading Mar. Anong latest? Good morning, BB. Good morning sa mga tabay. Congratulations and saludo. Nabasa ko na pati. Ayos. Salamat. Ayan. Alright, sidelines ko niyan. Presyo ng gasolina ating krudo. Maitaasin sobra 2 pesos kada litro Salbata. sa Martes. Pero sabi kan Dio, imposible umabot ang diesel sa 5 kada litro. Naiko po. Ang gasolina mga 3 pesos ang Ay, maximum. remate. Oo. Eh, nagsabi magkapadagos pa ini sa mga masunod daw. Alright, President Bongbong Marcos Jr. nasa Japan ngunyan para magatindir sa World Expo 2025 asin makipag-uron sa mga negosyanteng Hapones. Dakulang diskwento sa pamasahe para sa mga estudyante asin senior citizens, bigadala na ng gobyerno. Office of the Vice President, naresibin ng orden kanong ombudsman may kinaraman sa sala na paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Kamara de Representantes nagpahig na daing pigsangat na reklamo sa ombudsman versus VP Sara. LTFRB, piglinaw na wala pang inapurbaran na aumento sa pumasahe sa tahaw kan tensyon sa Middle East. Pag-ugid kang personal o kaya kung personal o trabaho ang pirming pagbiyahe ni VP Sara sa ibang nasyon, bigta taong kwenta na kan palasyo sa Malacanang o kaya palasyo Malacanang sa publiko. Bala na yung mag-atid-atid kang kung ano yan. Yung parang lakaw-lakaw gayo. Kaso biyaheng Australia naman si VP Sara Pasain. para mag-atindir sa Free Duterte Now Rally sa weekend. Naglakaw-lakaw na. Ito siyempre sa masunod na pag nagbukas ng Kongreso, busy na yan. Nag-relax man sa nagayod. Sana ang pundo bako gastos kang gobyerno. Nya, dapat personal niya. Yes, Alright, agyat na to ni Roque sa gobyerno na come and get me. Imimbag nin, wait and see. Kan malagan niya. Iba man talaga ni Sari Roque. Bako denied sa application niya sa dahil sa Dadendolan. Sabi niya baga, tayo man nga totohan. Bako totoo? News kaya. Nailing munaan. Pero mananinindugan si Rimulya na totoo ito. Yung subarita baga, nasa Germany na baga da? Fake news dito, fake. Fake news? Sabi ni Harry Roque, fake Sabi na. news. Salbata Kaya na kaya sa oraro. wait and see. Alright, 10 billion pesos na druga na kumpiskar kan PIDEA at Grabe in ito, Philippine Navy sa Zambales. Grabe ito, ano? Ito pala, nasa pulkan mga parasira. So, paano ito nakuha? Nagpapataw-pataw. Paano nakuha ito? Nagpapataw-pataw sa dagat. Nasa pulkan mga parasira, sinurrender sa mga autoridad. Okay, Sabi kan Philippine Navy, sa hiling ninda, halis sa mas dakulang barko o fishing vessel na nasambit na mga mga Cebu. And pigya magana na posible ngayang maghulog ng 50 sako nin Cebu duman sa lugar. Iyo di. Na nariparo na itong sarang fishing vessel kaya binisita kan Philippine Navy dahil nakikipagkumpulan sa mga ibang mga mga barko. Sulo sa siya. Okay. Di rin pagrani na-discovery so pulto-pultong siya mo. Grabe, ano? Tunilada. Tinuliladang siya mo. Salbatana. Pero nga rin kanda dito ka, boss? 10 billion pesos. 10 billion? Pero, kinadakop na tawa, no? Igwa? May sarong foreigner tapos 4 na parasirang Pinoy. Kasi nasa Rawayo na ito. Dahil nabanggit kong
So, tabing imbestigaran ba? Salbatan ng pangyayari sa Maabaka. Adi? Opo. Mhm. Alright. And the Santo Senate Impeachment Court, spokesman, tiniinong sa garong pag-aabogado kay VP Sara Duterte. So Senate spokesman, Si Atty. Tungol. maski ano na sana. Di ba nagupo? Ngaya, iba pasunod mo pang Vice President kung anong dapat nang gibuhon. Pero ngaya, nagsusunod ka sa mga bias ng senador. Mainit. Alright, okay. And then sa mga kababayan tapo na nag-aambang sa labanan sa kan-Israel at Iran, Oo. ang Department of Foreign Affairs initaas na sa alert level 3 ang alerto duman sa Iran as in sa Israel. Mhm. Okay, mandang may mga nakakitang information na may mga Pilipino kaya Bicolano na naghahagad na ng tabang sa OWA Oo. para sa voluntary repatriation kasi ng mga Bakul pala kapamilya. ng mga Bicolanong yun man ba na, no? Iyo, oo. Oo. Okay. So pag-ibig, yung mga events na pagkagat o dyan Campeones Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Ligas City Basta Radio, i-PYC niyan, tanda po sabing konektado kung maski tayong doon. From News Base, Mardila, thank you ba? Thank you. Thank you so much, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Newspaper Ganyan front po nga page. daw. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Terming nakatutok mga tugang sa tuya tabi na programa. Dili po sa DCGB. Good morning tabi Busing. Marinaga sa imong gararay. Good morning na marinaga pa. Uyog-uyogod mo yan. Ha? Bueno, oy sa mga may birthday tabi i-text na tabi sa mga birthday celebrants natin. Nasa linya, mga tugang and report. Si Paringal mo na o si Jomar. O, sandali lang tabi Jomar ha. Pag nakalagpas ini, malilingawan ko na naman ini, madali lang. Baka lamang makauron ta so inspirasyon ta dyan sa pag-asa. Baka lamang so inspirasyon ta sa pag-asaan makahuron tangon yan. Yun, ade John. Baka lamang maging happy lamang kita. Doon ako si Milvin. Ang jotingon niya. Kung bako si Milvin, baka si Ariel na Samudio. Madali lang. Alas 5:39 na, mga morning heriters. Nag-ring siguro, nag-forecast ini sa ibang radyo. Yan kaya baga na pag-asa dyan. Southern Luzon ang good morning, tabi amigong Milvin. On air ka na sa tuyang programa. Ano tabi ang latest mo niyan? Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGP, sa taga-subaybay kan DCGP, sa ngayon na sa Hunyo 21, 2025, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakapekto sa Mindanao, sa Palawan at sa Sulno Pamparte ang Kabisayaan, mantang easterly so yung malinsangang paros na halis sa sirang kadagatang Pasipiko naman ang nakakapekto sa natatadang parte ang sa tuyang nasyon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat ng pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol, dudot kang easterlies. Ang paros ay maluya sa god moderato na halis sa surserangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging banayad sa god sa moderato ang pagupol. Tinatay ang agwat ning temperatura pigila umampoon 26 sa god 32 grado sentigrado at tinangal daw ay nagsirang ka sa bagong alas 5:20 ning pagkaga asin masulnop at yan na alas 6:14 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:41 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live ali digdi sa DOST Pag-asa Ligas. Salamat amigo, mabuhay ka mo dyan sa pag-asa. Welcome po Sir Henry, God bless and mabuhay po kayo. Yes sir, thank you. Yan po mga tugang ang kamugtakan kang panahon. Ngunyan po nga daw, ora kita kiano man napigha ditan. Mga tugang na mga pwedeng ma-develop tabi na sarong bagyo. Yan. Dumang kita mga tugang sa report, kasabay po si Jomar Bien sa First District Canal Bay. Jomar, anong latest? Go ahead.
Salamat, Beef Henry. Good morning. Good morning. Matawon di sa City of Tabako. To Tabaco City District Jail, iyon kag-sponsor ng aktibidad nyo niyan sa Tabak Festival. So, aktibidad bagang Tabaco Color Fun Run for a Cause. Yan. And Oo. ang nag-spirit kene, ang namamayo kan Tabaco City District Jail, si Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis. Kaulayong ka BPN Race si Major Bubis tangani naramon ta kung ano ang sistema para sa ano. Kung ito at naisipan nila na magpa color pandan ito sir. Oo. So color makasubit sa Serbiang mga di ko pero sobra ng 500 ang ano din ang participante nagparehistro. Sir, like kita sa DCGP, nasa ibang si BPN Paseda, aramon minutabi kung anong detalye ngayon sa indong color pan run, kung ng kilometro ang darwadano kayo ni, ano ang mga kategorya na kasarabay din. BPN Ray, si Major Bubis. Aha. Hello, Major. Hello, good morning, Sir Henry. Yes, sir. Good morning po. Sir, ano po ang objeto mo na, ano yan, detalye kang aktibidad na yan? Ito po na aktividad inline sa Tabak Festival. Nagkataon po, nag-celebrar po ang BGMP ng Community Relations Service Fund. So, sabay na pwede sa celebration ng Tabak Festival. Ayun. Na pinamagat ng Tabak Color Fund Run for a Cause, spearheaded po ng Tabaco City District Jail. Ito po kitang duwang kilometrohan, sa road po 3 kilometers, sa road po 7 kilometers. Opo. May registration po tayong 250 para sa mga adults and 200 pesos para sa mga kids. Dakal man po ang nag-sponsor sa tuya. Gusto ko po pasalamatan ng 7-Eleven, Phil 7 Foundation, Will & Sons, Hire, Panasonic, Gardenia, at Sinposo coordination na po sa PNP Tabaco, tapos po sa Tabaco City PSP, sa traffic management and crowd management. I see. Natapos sir tagari color fun run ang na gusto po nindo, nagibon. Tangani pong maging mas matulay po, makadagdag kita sa makulay na Buhay. Tabak Festival. Narapat po natin gawin itong color fun run. Yun. Opo. Actually, halipin na po yung big-propose sa Tabaco City Council 3 months ago, and in-approve naman po yun. Opo. 2 months ago pa po, bago mag-umpisa po yung Tabak Festival. Ayun. Oh. Pero po sir ang gano expected na participants tabi ko niya na aga. Sa ngunyan po, running 586 ang participants na. Wow. Iba pa po may mga mandate date na on-site nag-register. Siguro po makulang-kulang mga 600 participants. Yun. Oho. Okay. Congrats sir. Tabi, good luck tabi sa grupo. Mabuhay po kamo. Sige po, Sir Henry. Mabuhay po kayo. Marami po salamat sa pagpapaunlak. Yeah. Opo. Jomar. Okay, thank you very much, Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis. Ang makikinabang kay ni BPN Ray, sobra sa sisentang mga inmate, ano po din na PDL, hindi sa Tabaco City District Jail, na kung na programang pinag-implementar ang BJMP sa Tabaco City District Jail para sa mga PDL na nangangaiponin mga suporta. Although suportado ining maray na LGU Tabaco ang gabos na mga programa para sa mga PDL arugan sa mga panghanap buhay nila naman, mga formation as in iba pa. Pero sa kadakulog ang programang pinag-implementar, mas maray na nangangaipokan ni kadagadagan na pundok kaya ang harap kayo ng aktibidad iyo ang pinagpupundosir ka sa Tabaco City District Jail. Yan pilihan. Depende mga informasyon. Jomar Bien, DCTV. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Oras natin, 12, bago po magabot ang alas 6 din aga. Maramon tadaw mga tugang kadagdag pang report. Kasabay si Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Come in. Morning,
Paday gari kay Puan dagdag efforts kan mga taga City Veterinarian Office na magtaga pasada man digdi sa mga rayong barangay para siriloon ang mga balaw-bagaw na ayam sa tinampo. Dakol na feedback sa duya ani sa mga motorista. Nakadakol naman ngunyan ang mga balaw-bagaw na ayam, lalo na pagkabanggi na nang bubukod pa anin motor, ani ba? Ani ba bigla sa namin na balyo sa tinampo na nagiging kao sa minsanin aksidente. Ang gobyerno lokal ng Legazpi, lalo na ang mga taga-City Vet Office, dahil man nagkukulang ni pakioron sa mga may sadirin ayam na maging responsable, alagad na talagang mas dakol ang mga sutil bungog sa pangapudan. Kaya lalong nag-ibog ang mga ayam na daiman kikaya kan mga taga-City Vet na ang mga ini siriloon asindaraon sa dog pound area digdi sa Barangay Bangkerwan. Yan. Yan ang informasyon digdi sa Lawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal. Tuloy-tuloy ang mga balita. Baretang sunod-sunod. Baby Mostasa, nasa linya. Angel. Yes, VP Henry. Good morning sa kanyang mga paraan tabay. Bation ko lang muna kasi congratulations. Ay, salamat tabi. Baby Angel. Iba man talaga. Ikan ang tunay man. Kasarabay, kaparte ka kaya? Sige. Yeah, okay. Sige. Congratulations, VP. Kaya, gano'n na pa ako na-excite. Sa 26 pa. Pero halawig pa, VP, ang halaton. Alawig pa nga laton. Pero at least, sure na. Yeah, okay. Anyway, so Sige. VP Henry, Salamat. sa mga nagdagdapang bareta, arestado kan intelligence operatives ng Legazpi City Police Station sa aram kan supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva ana hepikan hepatura ang sarong 34 anyos na may live-in partner, Carpentero, as na residente kan Sitio Pulo sa Barangay Taisan, Legazpi City, bagong identifikadong nagpapabakal ng droga sa syudad, makalihis na ikasaan by bus operation sa iya ka na nakalihis na aldaw. Ano sabing suspetsado na si alias Maki ang nakipaghilingan sa Sitio Borabod ka na sabing barangay matapos na makabakal sa iya ang nagsaging-sagi na pusher buyer ng sarong sachet na may timbang na 3 gramos na tutubudan na shabu asin may street value na 20,000 pesos, 20,400 pesos. Sa ginibong body search kan mga kapulisan, presente ang mandatory witnesses na sarawhani sa prosecution service kan DOJ asin sarong barangay kagawad ka na sabing barangay napo sa iya ang sarong sachet na nagtutubudan na shabu na may street value man na sa 6,800 pesos. Sa ngunyan, para mientras ay nasa kustudya kan Legazpi City Police Station para sa proseso man asin nakatalaan na plantaranin sa kasong pagbayular sa Acta Republica 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. At ako kini padagos ang pagramsom kan mga otoridad sa Legazpi PNP na ipundo na ang mga maraot na gibu-gibu lalo na itong sa implantoan illegal na droga dahil sa padagos man sa ilang kampanya asin expertos man para mapugulan ang proliferasyon ng illegal na droga sa Legazpi City. Yan, VP Henry, ang mga nagdagtang informasyon halik sa luwas, inilomos na sa DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga... O pag-una ko, nakakuan ini, Joe, nakalib ini, lalaking ini. Joshua, pag-una ko, nakalib ka. Sabi kan mga gurang kan panahon baga habang ngayon ay nagpuro pa yung magtiyak-tiyak na mukha. Tama ka man dyan. Sabi nga ni kan mga lula ko kayo to, Noy, habang nagpapahingalok, maglampaso ka ha, paghali mi. Inyako yun po. Habang ngayon nagpapahingalok ka, taday ka mang klasingon yan, Sabado, Domingo, ipaghali mi nga may lakawang nga kami, maglampaso ka lamang dyan. Inyako yun po. Okay. Sige. Yes. Mito, good morning and congratulations. Good morning, man. Yes. Good morning, man, sa mga paraan. Ready na.
ready na, Okay na, solve na. sunod na, nakahangir na. Okay, sige. Yes, anyway, so dagdag pa niya itong mga barata, Martes sa maabot na simana, sunod na simana, oring regular session naman tabi dito Henry, kan mga miyembros kan Sanggunang Bayan kan Daraga Albay, ko na sa na komposisyon kan Sanggunang Bayan kan Daraga, dahil manin masyadong magiging paghiro sabi ni Henry dahil anta matapos man ang tendang termino para bagay sa taon 2022 hanggang 2025 tuluman ka na mga magiging miyembros kan Sanggunang Bayan na bagong abot sa sanggunian kung kain ang bagong abot training iyo ang nailihir na Vice Mayor Vice Mayor-elect Love Ruiz sharing man ikadua si Councilor-elect Attorney Ayan Makasinag Iyan. asin si Councilor-elect Wawa Sorsogon Kapitan Inikan Barangay Dinoronan and apwera kayan dahil naman- Sorsogon, taga Dinoronan. Kagawan, karaman sa nabo. Ayos man na. Tapos man. Kaya bako tabi, Diyos mo kang alas, kung ang taga Castilla, maging official kan, probinsya o syudad de Legazpi, lalo po mga taga Makalaya tagabot kang panahon, o nga taga Sorsogon. Masabi si Kagawan, salbatadang niya ka mo. Sorsogon Pero- mo, pilyedo ko. doon ako Ha? o ng taga Sorsogon na yan tagutan, kaharugan, nakulaw ng award Garo nga ni malabo na eh. Garo man. hindi ka sa nangaya Garo nga grabe na ang kwan mo. Garo nga malabo nga ang plano mo. dito ka lang Okay, sige. at yan ang tulong baguhan na malaog tabi dito Henry Oh. sa Sanggunang Bayan kan na Daragalbay pag sanlit ka na bagong termino sa Sanggunang Bayan sa mga outgoing duwa man sa natabi dito Henry ang outgoing na konsyal Okay. pero mga las kung natatuloan malaog Iyo. kung matandaan bagay tabi dito Henry ang komposisyon kan Sanggunang Bayan. Hello. Yeah, go Si ahead. Vice Mayor Gian Kat Oh. so top notcher konsehal si Konsehal Bob Magalona suminakat bilang Vice Mayor kaya baga Iyo. napakantihan kisa rong konsehal Iyo. Tama. dahil naman sinda tabi di Henry naghanap kisa ro na madugang Tama. diretso na sinda okay man pala niyan Naman, patapos na. Eh naman kay more or less mga 1 year man siguro baga sindang nag-angat sa iba sa Yes. posisyon. So Yes, siya na oo. nabakante, dahil naman yung dating fill up. Kaya iyan ang nangyari. Ang outgoing, si Conchel Archie Bahamundi, naka 3 terms graduado, and si outgoing Councilor Esteve Bichara Tadi Henry, na kumbaga tigpengalan man po na kahit mga Oo. taga Daraga Albay. Nagkapirang term si Kagawad Bitsara. Pero man lang, Saro, okay. dahil man naka-re-elect kami ni P. Henry, Iyo man ang gada yan. kaya yan ang magiging sitwasyon. Last session na sa Martes, duwa ang outgoing and pag-session naman ng panibagong set of elected officials ng Sanggunian, tulo ang bagong malaog kami ni P. Henry, ating bago man ang matukaw na alkalde, Mayor-elect Victor Terete. Iyon. Okay. Uy, Ayan, yan pala si Vice Mayor elect sa Daraga. Iba man ang matindi man ano. Di ba? Magayunong pala si Madam. Ano Daragan si Madam Vice Mayor? Sabi, iyo man ang dangog ko. Talaga Oo. Galing ko sa picture na kay man ni Mayor Vic.
Iyo, May nakapormasin da naka-formal ito. Pilipiniana. Nakasyon kayo da. Pilipiniana Buda Oh, Nagkaparaw, ano nga ang full name niya? Flor Jaisel Ruiz. Yan. Ang palayaw niya, Jaisel Ruiz. Ang palayaw niya, Love. Ah? Love ang Love. palayaw. Oo. Ay, wow. Magayonon talaga. Ganyan ko. Pala niyang Vice Mayor Candaraga. Iyo baga. Oh, gusto ko siyang makauron actually sa programa. Ayo, parang ta. Pag nag-asumir na. Iwan ta. Pag nag-assume na, ha? Okay? O, di, love pa rin ang palayaw ni Vice Mayor. Aha. Magayon. Okay. Sige, good luck po. Mhm. Yan ang dagdag na tong storya. Mm. Digni sa Daragal by Joshua Bino. BTGB. Thank you, Joshua Sariport. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Makaugmahon mo ngayon ang busos ni Josh. Pagka mo naghuron, makaulokon, baga taga-tiwi ako, permi nagdadangog sa imo, maray na aga po. Yan, hello? Uha! Ano, amigo? Bago ang lahat, luma ang iba. Ay, gari na dangog ko ng mga isa lang kang panahon, amigo. Puso pa ang ano. Kanauso pa. Uso ka baga, pag masurat baga di. Ngaya, bago ang lahat, luma ang iba. Yan. Kumusta ka? At ang buo mong pamilya. Yan. Pag i-English, amigo, how are you? I hope you are fine, including your family whole. Sa whole baga, buo. You're invited to eat my family. Yeah. I killed 2 chicken and 1 cow. including 1 pig. Nagbuno pala na, no? Amigo, I told you not to go to. You go to. Now you look at. Sabi ko rin sige magdumaan. Wala talaga dumang kailingan na ngayon. Linga na nga. I told you not to go. You go to. Now you look at. Okay. What a simple grammar. Yeah. Okay. Pero, sabi ko sa mo, isa ka ng ganap. Garing minagurago na kumigo. Congrats, congrats. Garing pamati ko pa rin, minagurangon o garing ako? Minagurangon ako eh. Kadoroy na, Kadoroy. Kadoroy. Yan ba kasi Kadoroy, kung sa mga din kan UP. Kan mga panahon. Ka na sa mga nabibilang. Sa mga matatanda. Sabi kaya. Mga retire po na. At least na-recognize so ano ko. Yeah. Yan ang dako na achievement baga. Yeah. Being a broadcaster. Yes. Ano ka man. Dahil ko man, okay, saan naman napigigibo kumigo? Dahil man ako nag-ambition ko din. Nag-abot na sana. Dahil ko, minaabot na sana eh. Kaya minatrabaho sana ako talaga. Trabaho lang. Tapos dahil mo, lauman pa minaabot na sana. Makikig ka na sana. Ano ba minsan talaga ang tao na minsan dahil ka nagtatarap. Yan. Iyo baga. Para sa politiko, Migo. Para sa politika. Ugali ko yan eh. Dahil ka magkunyan. Yan. Ugali ko yan. Dahil man ako na kung ano. Kung dahil man ako nag-emission ko nung abutan. Basta trabaho sana. Susog sa konsa imo. Susog sa mandato sa imo. Minabot na sana. Dahil man alam kung basta minabigla na sana. Okay. Fight sana, amigo. Relax. Dati lang. Dati, ha? Alright. No, salamat. Mabuhay. Alright, sige. Okay, sige. Bago kita mga tugang mag-break para sa... Para? Para sa news. Good morning, Kadoroy. Good. Salamat po. Good. Salamat po. After kipag-asa, girl.
Latas ang context na ano. Ay, perpunda ko nindo ha. Pakigrit tabi kay Dolores Ibarra Murillo. Happy birthday from her loving husband and daughter. Happy birthday po. Mga bata ma, news na kita. Madali lang yan sa news. Oh, ito pala. Good morning, day pa. Day tabi ka mong audio sa Facebook Live. Iyo po, day pa Jonah day. Iguana. Iguana. Nakuha na po ni Jonah. Iguana tabi ki audio, ha? Meron na po. Hello? Good morning. Morning, boss. Oh, tayo tama baga ako sa tingkara mina kung sa mga ordinaryo man sa congressman, maayong sinabi. Natutuntak, sarap ka man, sarap yun ka. Sa purma man, sana ito, Migo? Sa purma. Tama ito na ko baga award na yan. Pinaghirapan talaga. Tapos talagang deserve talaga. Oo. Salamat. Talagang kumbaga sa kuan, walang kinikilihan, walang pinoprotektahan. May pinapansin lang. May inaalagaan lang. May pinapansin lang. Okay. Congratulations ulit. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Mabuhay. Alright. Alright. Ito, Anit Uni. Congrats, Idol! Kaduroy Broadcaster of the Year. Kapalan, kahiliran mo na sa mga newscaster sa TV. Always listening since you are a reporter. It's me, Don Di Fitor of Tanawan. Uyog. Salamat po. Good morning, Henry M. Pakigrit po sa Kuyang Agom. Birthday ngo niyan. Happy birthday. Alright. O sige. Alright. Dahil pakiasa ko nagisingin iya na recognition na ang kang KBP sa tuya. Basta pignamnam ko muna po kay mga perangal daw. Ang awarding sa 26 pa man. Sa Manila kami sa 26. Ang mga bareta masunod na. Kalipas kan mga patalastas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang lalaking mahirap. Sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow!
Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Always number one, always DCGB, alas 6:08 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Kan mga bareta, sobra sang ribong mga illegal connections dakop kan aleko kung kan sinda mag-take over sa pagmanehar kan supply nin kuryente sa probinsya kan Albay. 7 establishmento de negosyo binisita kang SSS Bicol sa irarom kan run after contribution evaders operation para ipagirumdum sa mga employers ang sa indang responsibilidad. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos nasa Japan ngunyan para magatindir sa World Expo 2025 asin nakipaghuron sa mga negosyanteng Hapones. Presyo nin gasolina asing krudo maitaas nin sobra 2 pesos kada litro sa Martes. Sa ibang nasyon, Chinese President Xi Jinping asin Russian President Vladimir Putin naghuron may kinaraman sitwasyon sa Medio Oriente. Business news, piso padagos ang pagluya kontra dolyar. Health news, mga eksperto makusog na nag-abiso sa publiko na mag-ingat kontra sa mga lugar na pwedeng istaran ninamok asin kiti-kiti. Sa mga bareta sa lado lokal, nasa 1,424 ang bilang kan mga nadakop konektado sa illegal na koneksyonin mga linya nin kuryente kan Albay Electric Cooperative o Aleco pon kan sina mag-take over kan pagmanehar kan kuryente sa probinsya kan Albay. Sigon ini sa ginibong System Loss Reduction Forum kasuhapon kung saan sinabi pa ni Technical Services Department Head Engineer Mark Jesan Lucilo sa narehistrong bilang nasa 380 kaini ang nadakop kan taon 2023, 669 kan taon 2024 asin 375 kan taon 2025. Basado pa sa datos kan kooperatiba, pinakahalangkaw na nirehistro sa Branch 1 sa Primer Distrito kan Albay na may 689 kung saan 520 digdi ang hali sa Tabaco City. Nagsunod ang Branch 3 sa Tercer Distrito na nasa 404 ang bilang. Mientras sa sinabi may Lucilo na 27 digdian na sa ngatanindanin kaso, 5 ang nakulong, 22 ang padagos na pinag-investigaran. Asin ang tadang bilang nakapagbayad kan penalidad magpon sa 30,000 pesos paitaas. Sa kabilugan, nasa 11.6 milyon kilowatt per hour ang nahabas sa kooperatiba. Mientras tanto, naristro man ang pagbaba ngunyan na taon. Kung sa inhali sa 26% kan taon 2024, nasa 23% ngunyan alaga. Harayo pa manggiraray ini sa 10.25% na dapat system loss kan kooperatiba. Katakod kayo nagdugang nin personalis ang Aleco na matutok asin madakop sa mga albayano na nakapag-committer din violasyon. Republic Act o base sa Republic Act 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta. Nasa 8 establishmento sa Tercer Distrito kan Albay ang binisita kan Social Security System o SSS Bicol sa rarom kan ikapitong Run After Contribution Evaders o RAISE Operation kanahin siya kasuhapon. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay SSS Bicol spokesperson Miss Janet Mapa, ang RAISE Operation
kampanya kan ahensya tangani na mapagirumdom ang mga employers sa saindang responsibilidad. Tangani na mag-remit nin tama asin timely sa SSS contributions kan saindang mga empleyado. Dagdag pa kan opisyal na ang saindang mga binisitang establishmento ang may non-registration o non-remittance asin non-reporting of employees na violasyon. Sigon pa kay mapainot na nindang pinadarahanin komunikasyon ang mga kumpanya alagad nakaagi ang kinsing aldaw warang naresibang SSS na kasimbagan kung kaya binisita ninda ini. Tinuman nilinaw kan opisyal sa mga employers na kung bibisitahon sinda kan ahensya day mahadit dahil kamautan kan lakdang na maraman asin matabangan sinda tangani na mas mapadali na makakumple kan mga rekisitos kan ahensya. Court orders at awan pa po yung additional 15 days to comply para mag-refer for final demand letter. And take note na pag final demand letter, additional 10 days po ulit yan. And reminder na din po sa mga employers na i-report po ang sa inyong mga empleyado within 30 days and i-remit po ang tamang contribution base po sa actual nakita kan sa po yung mga empleyado. Ang tingog ni Miss Jeanette Mapa, tagapagtaram kang SSS. Mientras tanto, dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, dumang kita sa kinamumugtakan ni Jimmy Nasalita. Mga kinudal na rile sa ligaw, madali ng pabuksan kan PNR. Kuya po ang detalye. Gonzales kan na syudad nin Ligaw na mabubuksan sa liwat ang mga porsyon kan release nin tren sa Barangay Gilid, Barangay Tuburan, Ligaw City na kinrodal inot kan na Philippine National Railways kan mga nagtalikod na mga daw. Isinagibuan lakdang na ini sa pagsabing may minacross na tinampo kung saan sa pagtubod kan na PNR bako safe asin dahil nagpaaram sa sainda na may patinampong ginibo bako asin na pakalampas bago sa release asin pakalampas sa release pasiring sa mga barangay ang katuyuan kan lokal na gobyerno maging pasil sa mga taga-barangay an sa indang pagluwas in mga produkto gikan sa mga tanuman ninda lalo na ini mga parauma mataba maging shortcut an mga agyan ini kan mga estudyante asin mga nagsasaraod kuniguanin tinampo mas pasil sa sainda ugaring nakakross ini sa release an ginibukan LGU sa pamamayon ni Mayor Nando Gonzales kan naisihan na kinudal ini kan PNR nakipagdialogo sa PNR management asin kung ano ang mga requirements para sa safety compliance isa sa gibo o i-comply ini kan lokal na gobyerno sa follow-up na comply na ini and naintindihan man kan PNR ano objeto kan lokal na gobyerno kung saan may mga kondisyones lang na kaipuhan sunodon kan city government asin bilang update na pag-araman na nagsunod na ang lokal na gobyerno sa mga safety measures para dainawanin mga aksidenteng mangyari kan pag-agi ka nagbibiyahing tren susog sa alkalde isa sa formalidad na lang sa paaginin memorandum of agreement signing kung sa oras na ma-execute ini kasunod na kaini ang paghalikan mga kudal sa release sa duwang barangay sakop kan Ligaw City. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, News. Mga tugang nagpalawas po kay orden sa Alkalde Kaloy Baldo kan Kamalig Almay manungod sa suspension kan trabaho sa LGU Kamalig asin pag-ingganyan nin suspension kan klase asin private sectors bilang pag-obserbar kan kafiestahan ni St. John the Baptist ngunyan na taon. Nakapalaman sa Executive Order number 2021 series of 2025 na suspendido ang trabaho sa gobyerno lokal kan Kamalig magpuon alas 12 pagkaudto nin Hunyo 23 sagkod Hunyo 24 para mataawanin pagkakataon
ang mga opisyal sa empleyado na magkaigwan in oras na magpreparar asin magselebrar kan kapistahan kan mahal na patron. Alagad piglino kan opisyal na ang government agencies asin private entities na ang trabaho iyon magtataon in vital services, sharing kan health, public safety, security asin pagsiguro kan pasi orden dapat fully operational para maisiguro ang public welfare sa taho kan maugmang selebrasyon. Mientras tanto biging kanyan man ni Baldo na magkaigwan ng suspension sa trabaho ang private sector, sharing man ang klase sa pribado asin pampublikong institusyon sa gabos na level. Alagad ang suspension mantinidong nasa discretion kan mga respetibong pamayo ka asin depende sa compliance sa Department Order o DepEd Order number 7 Series of 2018. Pag-abolish kan Barangay Power Association o BAPA sa 5 barangay sa Legazpi, ibubusol ni incoming Mayor Legazpi City Mayor Isham Ismail oras na mag-asumir siya sa pwesto sa masunod na bulan. Detalye kan Bareta kay Angel Mostaza. Makikipag-coordinar sa incoming Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa Albay Electric Cooperative Incorporated para dagos nang i-abolish ang Barangay Power Association o BAPA sa nasusadang 5 barangay sa syudad. Ini ang pahayag ni Ismail sa ginibong System Loss of Reduction Forum kan Aleco kung sa iyang paliwanag na iingawahon niya na mabuwag ang BAPA sa pagsasabing ang kada consumer na dahil mga kapagbayad kan konsumo ang apektado kan gabos sa mga barangay asin nakakapag-contribute pa sa paglangkaw kan system law sa probinsya. Sigun kay Ismail, in kaso ma-realizar ang nasabing plano, direkta nang mapuputulan yung supply ng kuryente ang mga nagaspanyang konsumidores na dahil nakapagbayad kan sa ilang konsumo sa ipinagtalaan na due date. Mientras sa nagpahayag maning suporta sa Ismail sa kooperatiba para sa ilang kampanya kontra sa personang nanghahabas ng kuryente na nagresulta sa paglangkaw kan system loss. Sinabi ni Ismail na sanado na kana mga kapitan sa probinsya kan Albay bilang liga ng mga barangay president. Ipapasabot niya sa mga importanteng ipapasabot niya ang importanteng marhay na papel kaya ini para makakuha ng mga impormasyon manuwag sa illegal na aktibidad konektado sa kuryente. Iprelawanag kainin ang kada system loss bako siya na nagsisaparaan na kooperatiba kundi ang mga legal na miyembros komedores o konsumidores kan Aleco na regular na nagbabayad kan sa ilang konsumo sa kuryente. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. May dagdag man na report. Hali dyan sa luwas. Maski padiit-liit padagos man na nadadagdagan ang bilang kan mga barangay dito sa Bicol Region na pinagdeklarar bilang drug-cleared barangay kan Philippine National Police asin kan Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA. Ini matapos na 17 naman na mga barangay dito sa Region Bicol ang nadagdag sa nasabi ng bilang kan mga drug-cleared barangay kung saan tulo digdi ang hali sa probinsya kan Albay, partikular na ang barangay Maroroy, Kandaga, barangay Cagmanabacat Awas, asin barangay San Lorenzo. Igwa maninhal sarang barangay hali sa Masbate, ang barangay Burgos sa munisipyo kan Batuan, asin 13 mga barangay man hali sa probinsya kan Camarines Sur. Kung kaya dara kay ni hali sa bilang na 2,793 na mga drug affected barangay sa rehiyon, nasa 2,428 digdi deklarado lang na drug cleared. Para may deklarar considering na status hararom ang kaipuhan pasaran ng mga requisitos kan mga barangay na ini o na sain igwanin mga mahigot na mga kriteria, partikular na dapat wara nin drug supply sa barangay, wara nin drug pusher, wara nin mga user sharing man, wara nin mga drug den, aksin mga laboratorio nin illegal na droga, asin dapat igwa nin nagpa-function na barangay Anti-Drug Abuse Council o pinag-aabot o pigapod na padak, sharing man, igwa nin mga plano o kaya programa may kinaraman sa demand reduction in droga, rehabilitation, asin reintegration na program. Pag nakumpihan ini kan sarong barangay asin mapatutuhan ang sa indang pinagmamawot
sa Kasinda marideklarar na drug-cleared barangay. Kunti ako yan, ang Police Regional Office 5, iyan padagos man ang pagpanguwang matabangan ang mga barangay dito sa Bicol Region sa padagos ng makalibre sa proliferasyon ng illegal na droga. Dagdag na bareta, Joshua Bino, PCG. Oras Pilipinas, 21 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Coffee shop sa Laog, Cantabaco City District Jail, pighahaman nangunyan. Jomar Bien sa report. Apuera sa mga physical development ang pagtugdok ning coffee shop ang saro sa pinagtawan ni atensyon ngunyan kan Tabaco City District Jail. Ini ang kinumpirmar ngunyan sa DCGB News ni Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis, ang warden kan Tabaco City District Jail, kung kaya ang mga ini iyoan padagos man sa pag-iskusar nin pundo sa paaginin mga aktibidad aron kang pinagigibong niya na tabak color panran. Sinabi ni Bubis na ang plano nindang coffee shop duman ibubugtak ang mga produkto kan mga PDL aron kan mga pagkaon maging ang mga produkto na mga pangdekorasyon. Pinagaplano maninda na mag-train nin barista na mag-aasikaso kan planong ituglok na coffee shop sa Laugkan, Tabaco City District Jail. Pero ang primary ko talaga duman, so pagkitipunan mo na coffee shop para sa ating facility. Kasi ngunya sa kunyang po, gawa na po kitang bakery, nag-bake po sa mga PDL, and then mapaseminar po kita kay barista para sa coffee shop nagigibuon, doon na po di-display so mga products ng mga PDL. Maliban po naman sa mga nakakain na produkto, pati sa mga pan-display ng mga products, livelihood products ng PDL, doon naman po di-display. Si Jail Chief Inspector Bubis, yan ang report, Jomar Bien. Alas 6:22 sa Pilipinas. Iba pang bareta. Masunod, makalipas lang po kan mga patalastas. GB Abanganta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang nasa Japan, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para magatindir sa World Expo 2025 asin makipaghulog sa mga negosyanteng Hapones. Nagali sa nasyon kanakaging aldaw si PBBM lunad din sa rong private jet. Sigon sa Malacanang, papanginutan ni Presidente Marcos ang inaugurasyon kan Philippine Pavilion. Sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na tampok sa World Expo sa Osaka ang mayaman na kultura kan Pilipinas, magayon na landscapes asin parte kan pagsulong kan turismo kang nasyon. Apera sa nasabing aktibidad, pigla o man na makipaghuron ang presidente sa nagkapirang mga negosyante asin matagaman in oras para makaibahan ang Filipino community sa Japan. Madurar si PBBM sa Japan sagkod sa weekend. Mantang pigdesignar bilang caretaker kan gobyerno. Sinda Executive Secretary Lucas Bersamin, Executive Secretary Sani Angara, asin Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Posibleng pumakol daw sa 5 pesos kada litro ang presyo kan diesel dahil sa nag-iitaas na presyo kan produktong petrolyo sa pangkinaba na merkado. Inang sinabi ni Assistant Director Rodela Romero kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau kasunod kan pag-itaas kan presyo ng petrolyo na pigalauman na ipapautob sa Martes, Hunyo 24 base sa 4 days of trading sa Min of Platts, Singapore. Sigon sa DOE, ang gasolina may taas nin 2 pesos 50 sentimos sagkod 3 pesos kada litro. Ang diesel magakawat nin 4 pesos 30 sentimos
asin 4.80 kada litro. Ang kerosene 4.25 sagkod 4.40 ang kada litro. Idinagdag pa ni Romero na nagitaas din maabot sa $3 per barrel ang presyo kan diesel, mantang posible pa ining madugangan. Ang Pilipinas nagkukonsumo nin maabot sa 32 milyon na litro nin diesel kada aldaw, mantang ang konsumo nin gasolina nasa 23 milyon na litro kada aldaw. Katakod kay ni, hinagad ni Romero sa mga motorista na planuhon ang sa indang biyahe para makatipid sa gas, asin iwasan ang sa indang side trip. Kwento sa pamasahe para sa mga estudyante asin senior citizen ang pinag-aadalan kan gobyerno. Inan sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang BBM podcast. Sigon sa Presidente, planong itaasin sagod sa 50% ang discount sa mga estudyante, siring man ang mga senior citizen. Ang mga estudyante sigon kay PBBM daing kwarta, mantang ang senior citizens di ito na sana ang pugol na kwarta, kaya pigdaadalan ang dakulang diskwento para sa inda. Sinabi kang Presidente na kapag serbi ang mga senior citizens sa nasyon kasi nagtrabaho sinda nin bilog sa buhay ninda, kaya dapat sa nang tawan ni ang gobyerno diit na benepisyo. Sangon yan, 20% ang diskwento sa pamasahe kan mga estudyante asin senior citizen. Tugang kinumpirmar po kan Office of the Vice President o OVP na pag-resibi kan order na inisyo kan Office of the Ombudsman may kinakaman sa sala na paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte asin siyam niyang ibang opisyal. Sinabi kan OVP na naresibi kay ng order kasuod bang aga ginawanin doon kan Ombudsman o tinauwan man kan Ombudsman si Duterte asin iba pang mga respondents sa 10 aldaw poon sa pagresibi kang order na magsumiter kan sa indang counter affidavit. Mantang sangon yan, nasa sarong personal trip sa Australia si Duterte sigon sa Office of the Vice President. Biglinaw po kan Kamara de Representantes na wala ining isinumiter na reklamo sa Office of the Ombudsman kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigon sa ipatagapagtram kan Kamara na si Attorney Princess Abante, ang ipinadara kan Kamara iyon report kan House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamayuhan ni Manila Representative Joel Chua kan Hunyo G's ipinasar sa plenaryo kan Kamara ang report kan komite asin na ipadara ini sa Ombudsman kan Hunyo 16. Base sa mga report, nagpaluwas ng direktiba ng Ombudsman kan Hunyo 19 asin pipasimbag si Duterte asin iba pang dati asin presenting official kan Office of the Vice President asin Department of Education o DepEd. Sigon kay Abante, nagluluwas na naksyonan kan komite ang rekomendasyon kaini. Pinag-rekomendar man kan komite ang pagsangatin kasong plunder asin iba pang kasong kriminal kontra sa Vice President asin iba pang inakusaran. Sigon sa komite, igwang mga ebidensya nin irregularidad sa paggastos nin confidential funds may kabilugan na 612.5 milyon pesos. Kay bahandig diyan makadudang pangaran sa napiglista na nagresibe nin confidential funds base sa pagsumiter ng dokumento sa Commission on Audit o COA. Linaw mga tugang kan Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wara ining pig-aprobaran na fare increase para sa Public Utility Vehicle o PUV. Sigon kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III, wara ngunang lalauman na adjustment sa pamasahe mantang dai pa natatapos ang Economic Impact Study kan Department of Economy, Planning and Development o DepDev na dating NEDA. Siniguro ni Guadis na ano man na iluluwas na desisyon kang LTFRB Board, lauman na nakabase ini sa resulta kan findings at ang rekomendasyon kan DepDev susog man sa existidong regulatory protocols. Mantang ginibo ni Guadis ang paglilinaw matapos magbutwa na may mga bagong aumento sa pamasahe dahilan digdi
o dahil man ini sa pag-alboroto kan mga transport operator na dain na makayanan ang nagkukusog na agyat kan pag-operate in public transport vehicle. Sa ngunyan, padagos ang pagsipa kan presyo ng produktong petrolyo, dara kan pagkakadiskaril, kan bulos, kan pangkinaaban na supply sa petrolyo dahil sa gyera sa Ukraine, asin sa nagkukusog na tensyon sa Middle East. Nanindugan man ang ahensya na mantinidong data-driven as in balanced approach ang sa indang pag-aadal sa mga petisyon para maikonsiderar ang interest kan transport operators as in ang financial capacity kan mga commuters. Nasyon, kalibas lang kan mga patalastas. PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Tugang bareta po sa Luwaskan, Pilipinas, nakipaghuron po sa telepono si Chinese President Xi Jinping kay Russian President Vladimir Putin para tukaron ang sitwasyon sa Medio Oriente. Sigon kay Xi, bako tama na gamiton ang bayolensya sa pagresolver
kan pangkinaban na daay pagkakasinabutan dahil lalo sa nakaining pigpapahararom ang dagit asin labanan. Kinamanin doon na ang mga imbulto sa gyera lalo ng Israel dapat pundohon ang operasyon militar sa lalong madaling panahon. Sa maubutan kainin na maibitaran ang paglala kang iriwal asin ang paglakop kang kariribukan sa luwas kan rehiyon. Tinawanin doon ni Xi na handa ang China na pakusugon ang komunikasyon asin koordinasyon sa gabos na lado. Dagdag pa niya na mahingo ang Beijing na isulong ang hustisya asin gumaywalin positibong papel sa pagpapabalik kang katrangkiluhan sa Middle East. Mga tugang bareta po sa negosyo sa tuyang nasyon. Business News. Business News. Nagluya daw ang balor kan piso o kantidad kan piso sa 57.45 kontra dolyar. Ang pinakamaluyang level kan Marso 26, 2025 sigon sa Bankers Association of the Philippines o BAP. Base sa mga ekonomista, posibleng magtiner na maluya ang piso dahil sa namamatian na tensyon sa Middle East asin Europa arog kang presenting conflict sa pagultanan kan Israel asin Iran. Apesar kay ini pigalauman o dai pigalauman na magdadaranin na kulang epekto sa inflation ang pwedeng maka-apekto ini sa income kan mga exporter as in manufacturing sector. Sa ibong nalado, nagbaba man ang Purchasing Managers Index o PMI kan nasyon sa 50.1 kan Mayo gikan sa 53 kan Abril. Ang indikasyon kan pagluya kan performance kan mga pabrika sa nasyon. Nagpatanid man ang mga ekonomista na pwedeng dumagsaan mga produkto kan China sa Pilipinas dahil sa mga bagong taripang ipinataw kan US. Pwede man na makaraot sa lokal na production asin trabaho. Siring man pwedeng makatabang man sa pagbaba kan piso sa mga local exporter asin mga obrero. Mientras na nagtutubod ang nagkapirang mga ekonomista na mientras na ang pagbagsak kan piso asin pigilauman sa giraray na makusog ini paglaog kan remittances kan mga overseas Filipino workers kunya na pagbukas kan klase asin maabot na Kapaskuhan. Health news, mga tugang aramon ta daw ang abiso sa publiko na mag-ingat kontra sa lugar na pwedeng istaranin namok o kiti-kiti. Istorya po kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Mag-ingat. Inan makusog na abiso ka mga eksperto sa pigsasabing pinistaran namok asin ni kiti-kiti ang mga lugar na may nakatagong tubig. Iniparte kang kampanya ka mga health experts na makortar ang pagdakol ng kaso ng dengue. Sigon sa World Health Organization Philippines, pirming takupan ang mga balde, palanggana asin iba pang sarayan ng tubig sa Bangurual daw. Siguraduhin man na mamara asin malinig ang mga masiterang daing laog, lumang rueda asin iba pang bagay na pwedeng pagtipunan ng tubig. Dagdag pa ka mga eksperto sa salud na mantiniron na malinig yan natad sa mga basura asin haraliho ng mga lata, bote asin tansan na pwedeng pagtipunan ng tubig asin pagistaran nin mga namok. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Thank you, Paring Mar, sa mga istoryang yan. Mientras tanto, nasa linya po ang Pag-asa kasabay si Melvin Almoela sa kamugtakan kang panahon. Sa ngayon napit sa Hunyo 21, 2025, saldaw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakta-apekto sa Mindanao, sa Palawan at sa Sulno Pamparte kang Kabisayaan, mantang easterly so yung malunsangang paros na halis sirang kadagatang Pasipiko naman ang nakaka-apekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalimitan na may kalat-kalat ng pag-uran asin pagkikilat, pagdagulgol, dulot kang easterlies. Ang paros ay maluya sa good moderato na hali sa sursirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sa good sa moderato ang pag-ukol. Tinatay ang agwat ng temperatura tigil umampoon 26 sa kod 32 grado sentigrado at tinangal daw ay nagsirang ka sa bagong alas 5:20 ng pagkaga
Asin masulunok bagyan na alas 6:14 ning pagkahapon. Ini si Maudin Almohela reporting live ali digdi sa DOS Pag-asa Ligas. De la Cruz, katuwang tabi, si News Director, o kaya katuwang sinda Jenny Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriani, siring man report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang, Mabuhay! Jadi po ang sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makiusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po pood June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalapasan ang mga makulor, kinamagugmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalig nun, pigsik, bawit-dawit, sports activities, barailihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, otot, trade fair, kinadakulpang. Pinangat, festival na! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan gaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolano para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, advanced management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, salamat tabi baby girl sa magayon na introduction yan sa tuyang programa. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ano baby girl? Salamat po. Huwag mo na, kutayaw si Jasmine ko yan na Sabado. Pre, Junior. Para pala, iyo. Yan si Jasmine ko yan na Sabado. Samantalang tabing deng klase. Ang mga helang kangatay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung dai magbabago, tangani pong maugmangatay, kay puan po na sabayan ng protection liver aid. Liver aid Silimarin capsule. Ang liver aid Silimarin capsule para po sa salud asin protection kang atay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligta. Ang Silimarin kang liver aid, saro mga tugang na antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. So raldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom mo day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para tayong tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang mababakal sa mga butika nationwide. Sige! Oy, happy birthday. Sana, sorry po, aday ko nagkabara sa mga text ka subago. Regarding po sa mga birthday greetings, ngunyan tabing aldaw, sandali lang. Good morning, Henry M. Pag-greet po sa kuyang kapatid, tugang na si Kuya Noel. Birthday ngunyan, halikay Angie at saka sa iyang pinsan na si Rika. Happy birthday po. Yan. At saka good morning Tabi Henry. Pakigreet kami digdi sa Daraga Public Market. Pirmi kami nakaantabay sa imo na programa. Congratulations. Good morning Tabi sa mga taga Daraga Public Market at saka good morning man sa mga taga okay na to. Basa ko na kasabago ini. Okay. O bueno, taod-taod mga tugang alas 7:30 ang sa tuya tabing magiging topic sa Radyo Klinika yung pigaapod na UTI. Yeah. Ano nga ang UTI? Anong Bicol kang UTI? Ang UTI ang apod may kan sa bulod mga tugang busiaw. Pero pag irestoryahan ta, mga tugang ang pigaapod na urinary tract infection. Yan, na sisay ang mas prone sa UTI, babae o lalaki? Buda, nata mga tugang nagkaka-UTI. Ano po ang kausa mga tugang kansering na bagay? Anong connection kaiyan mga tugang sa kidney? Di ba? Ano, kalibawa ngaya, permi kang nag-UTI, may epekto daw yan, tatamaan daw kan, magka-problema daw kaan mga tugang ang sa tuyang kidney. Tabi sa ngunyan pungal daw, ay po may kinaraman sa celebration kan Kidney Month. Ang sa tuya tabing magiging resource person taon-taon iyo po si Dr. Ria Esteves Imperial. Yan. Saro po siyang pediatric nephrologist, Assistant Secretary kan PPS Bicol Chapter, affiliated po sa BRHMC, asin po sa
gabos na private hospitals. Yan. Siya pala, may clinic dan na Monday, Friday, Saturday, 10 to 2 p.m. sa Esteves Hospital, as in Tuesday, 10 to 2 p.m. Tanchuling Hospital. Yan. Yo, tabi yan, ha? Ang sa tuya, tabi. Kuwan po siya, live, taon-taon, ha? Hindi po mga tugang sa tuyang programa sa DCGB. Sa Radyo Klinika, taon-taon lang tabi, abangan po nindo yan, mga tugang para sa buton ta, na ano ang nata nagakaigwa tabi ki UTI. Pagdayan na bulong, anong epekto kaan, mga tugang, taiyan po konektado, mga tugang sa Kidney Awareness Month, ha? Digdi po, mga tugang sa ngunyan pong bulan, mga tugang nin Hunyo. Yan tabian sa tuya na pag-irestoryahan taon-taon mga tugang duman sa programa tang Radyo Klinika. Abang na lang po sa mga may kahaputan dyan, pwede tabi ka muna paabot nin hapot mga tugang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 para sa mga kahaputan taon-taon dyan, mga tugang sa Radyo Klinika. Po sa sendong programang Morning Hearing. Thank you po sa padagos na pagsusuporta sa tuyang mga programa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Abangan ang DCGB Bareta alas 7, kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz, asin po si Sexing Jasmine Baloloy. Salamat! Kansarong pagantabay. Goodbye! Mabuhay! Smile! God is good all the time. Mabuhay! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort.